Bagamat dinalaw tayo ng sipon, ubo, pero okay lang yun. Bakit? Andiyan naman si Lord para matawag natin siyang siya yung healer. Kasi pinanggaling tayo. Amen. And then, sabi nga ni Esther Sayon, everyday daw ay very challenging. Esther Sayon, sa work niya. Natutuwa ako na tatlo na pala kayo doon sa CMI. Amen? Napakaganda at maraming blessing. At tatlo kayo doon sa CMI. Sa emergency naman, tatlo sila. Sister Grace, Brother Gabs, and then si Brother Benja. Amen. Siguro tuwang-tuwa si Pastor Win. Amen. Kasi siya yung nagprophesy nito na pagpapalain yung mga second generation. Mayroon tayong architect. Yan, si Brother Arvin. Yan. Mayroon tayong nurse, Sister Jai. Maganda pala yung may pangalan na pag nag-a-apply ka, mayroon kang dalang pangalan. Alam niyo sa langit, mayroon ding mas maganda yung may pangalan na dala. Dalhin nila yung pangalan natin. Amen. Kung gusto nila ng eternal life. Amen. Hallelujah. Salamat din, Brother Gabs. Kung tatanungin nyo sa about billing, ayan si Brother Gab. Amen. Hallelujah. Alam niya yung pasikot-sikot ni Kadto. Amen. Praise God. Hallelujah. At mayroon tayong incoming nurse. Ayan, Sister Raquel. Brother Richard. Praise be to God. Wala pala akong salamin. Sister Names. Hallelujah. Nauna nang nagkasakit si Sister Let noon. Sabi ni Sister Names, pauna-una lang yan. Amen. At good morning pala doon sa mga nasa live. Amen. Hallelujah. Praise be to God. Di ko aram kung saan kita magapon, Brother Gabs. Amen. Gusto kong balikan yung mga yung preaching ng ating mga brother, mga kapatid. Amen. Ako ko sa puro, Brother Benja. Brother Benja, umanda ka mamaya. Mayroon akong hihilingin sa'yo. Amen. Noong July 18, nag-preach si Benja ng, yung kanyang title, Mystery to Ministry. Amen. Hallelujah. Yung kanyang text, Revelation 10, verse 7. And then, noong August 1, nag-preach si Brother Wing about the original seed. Amen. At doon sa kanyang ending, nung kanyang preaching, sabi doon, the original seed could not sin. Oh. Thank you, Brother Weng. Hallelujah. Ang kanyang text, 2 Timothy chapter 3, verse 5 hanggang 7. And then, ng August 8 naman, nag-preach si Brother Richard. Brother Richard, ito yung preaching niya. Pinamagatang, The Atonement. Amen. Ibig sabihin ng atonement means to purify. Madaming meaning ito, Brother Richard. To reform oneself. To break the barrier. At yung huli, ilagay tayo sa tama. Masirang sa mga preaching nila. Amen? Hallelujah. Sa kanyang text, Roma 5, 6 hanggang 7, and then Leviticus chapter 17 verse hanggang 10. Thank you very much, Brother Richard. And then noong August 15, nag-preach si Brother Manny about the revealed cloud. Amen? Sabi ni Brother Manny, 2 taon ka pa lang noon. Amen? Nung nag-picture taking si Jesus at tayo. Sabi ni Brother Manny, I was there.
Andun pala tayo, Brother Manny. Kayo, andun kayo. And then sa ending ng preaching niya, sabi niya, we were there. So, andun pala tayo mga kapatid. Amen. So text ni Brother Manny, Acts chapter 1, verse 1 hanggang 10. And then, noong August 22, last, si Brother Gabs, yung preaching niya, pinamagatang the purpose. And then sa kanyang inspiration, sabi dito, what is your purpose? Sabi nga niya, make a difference. And then sa ending ng preaching niya, sabi niya, gumawa tayo ng bago. Amen. So, maganda yung mga preaching nila mga kapatid. Nung Sunday, yung main event natin, nag-preach si Pastor John. Yung kanyang title, The Identified Christ of All Ages. So, saan niyang text? Ito. Hebrews 13:8. Amen. At sa ending ng kanyang preaching, sabi roon, God blend into the church. Jesus Christ reflected in the earth. Amen. So, kung gusto nilang makita si Jesus, tingnan nila yung karakter niya. Sabi nga ni Pastor John, makikita niyo si Jesus sa karakter ng mga believer. Amen. So, thank you, Pastor. Amen. Natutuwa ako para sa kanya. Alam nyo, Richard, kapag kinukuha ko na yung tricycle dyan sa likod, una kong pinag-pray si Pastor. Sabi ko, Lord, ingatan mo si Pastor and his family. At sana siya yung unang pagpalain. Payamanin ni Lord. Amen? Hallelujah. I'm happy for you, Pastor, na ikaw ang unang pagpalain. And then, pag siya yung pinagpala, sino yung kasunod? Tayo. Di ba yung, Brother Richard, kapag nagpahid ng langis sa Old Testament, sino yung unang pinapahiran? Yung ulo. Kasunod yung body. Amen. Kaya thank you, Pastor, sa pagpupuyat sa amin, sa pagpipid sa amin ng mga word. Amen. Salamat sa pagpupuyat at sa pagtitiyaga. Amen, sa amin. Thank you, Pastor. God bless. And his family. At kaya na napakinggan ko yung mga testimony. Sabi ni Jay, parang nagre-reklamo na siya sa... Amen? Pero okay lang ang still Jay. Natural yan. Amen? Kasi yung ibang walang trabaho. Amen? Mapalad tayo mga kapatid. Meron tayong trabaho. Kasi, makakatulong tayo sa ministry first. Amen? And then, pangalawa na lang yung buhay natin. Hallelujah. Alam nyo, ang isang anak, merong yang pinakamalapit na nalalapitan. Amen? May isang tao siyang pinakamalapit sa kanya. At yun ang kanyang malalapitan. Sino yon? Si mama mo. Amen. Siya yung unang taong pinakamalapit sa kanya. Pastor, ang pinakamalapit sa iyo, na una mo malalapitan, si mama mo, Sister Nibs. Amen. Kasi si Sister Nibs yung nagpasuso sa kanya. Di ba? Siya yung nagdala sa iyo ng 9 na buwan. Amen. Grabe nga sa labor ni Sister Nibs. Inabutulong daw. Di nakaprint si papa mo. Kaya nagprint si Mother Wing. Amen. Grabe pa yung paglilibor. Amen. Hallelujah. Kaya yung mga nanay natin, grabe yung inagyan. Sabi ni Brother Branham. Hallelujah. Ngayon ito kita sa ating topic. Itong topic natin, na-preach na ito siguro ni Pastor. Madami ng beses. Amen. Pinamagatan itong eternal life is living for others. For others. Ang ating inspirations, make your life meaningful. Amen. Sabi ni Pastor Will, gumawa kayo ng kakaibang bagay. Amen. At sabi ni Pastor Will, at sinabi na din ni Pastor John, we want to make a difference. Amen. I want to make a difference. Hallelujah. Yung ating text, Sister Zion, sige, kitang taraw ka sa Matthew chapter 13, verse 11.
Amen. At mamaya, magbabasa tayo ng quote ni Brother Branham. 4 lang to. Sister Zion. Tingnan muna natin itong Matthew chapter 13, verse 11. Medyo urala ba ka din kay? Hanggang 23 kita. Amen. Idilis ko na sa Tagalog. Amen. Sabi sa Tagalog, at sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob. Okay. Sa 11 tayo. 13:11. Yan. Sabi sa Tagalog, at sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit. May tinutukoy si Lord na mga tao. Datapwat, hindi ipinagkaloob sa kanila. Amen? Sabi sa English, He answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven. But to them, it is not given. So mayroong palang pinagkalooban si Lord. Sino yon? Nung kanilang panahon, yung mga disciple. Pero ngayong panahon, itong mga taong ito, meron tayong understanding, mga kapatid. Okay, balik tayo sa Genesis. Parehas naghandog si Cain at saka si Abel. Pero sino yung kinalugdan ng Diyos? Si Abel. Nagalit si Cain dahil hindi tinanggap yung kanyang kaloob. Bakit? Excellent yung paghandog ni Cain, sabi ni Brother Branham. Pero yung kay Abel, more excellent. Kaya yun ang tinanggap ng Diyos. Amen. Sige, sa 12 tayo. Sister Zion, please. Sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan at siya ay magkakaroon ng sagana. Abundant, sabi sa English. Ngunit sino mang wala, pati nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Amen? Yan. Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nakakita at nangakikinig ay hindi sila nakakarinig, hindi sila nakakaunawa. So, kaya pala, di na kita magnalas. Di man sila nakaintindi, sabihin ni Brother Wing. Amen? Tayo man sana so blessed. Amen? Tayo yung nakaunawa, sila pala hindi. Sige, Sister Zion, please. Yeah. At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig. So, kailangan pala ng preaching. Kaya, dalawa na yung nag-preach sa atin. Si Pastor Wing at saka si Pastor John. Diba, na-enjoy tayo pa nakikinig? Bakit? Mayroon tayo kasing pangunawa, binigay sa atin ni Lord. At ano tayo sinasayo? Yan. At sa anumang paraay, hindi ninyo mapag-uunawa at sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paraay, hindi ninyo mamamalas. Sige. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na mga karinig ang kanilang mga tainga. At kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga tainga at mga kaunawa ng kanilang puso at muling mga balik loob at sila'y aking pagalingin. Amen. Datapwat mapapalad ang inyong mga mata. Ayan, may mapapalad pala. Sabi diba, so preach ni Brother Wing nung youth camp, BYC 8. Ito yung preach ni Brother Wing na, tayo yung blessed. Hindi tayo yung maswerte, Ngayon, ang gagamitin natin, yung blessed na Brother Joshua. Kasi, ang mga tutunod ni Brother Wing, Di ko tunalingwan,
you are blessed people. Kaya nga ni, gulpi na kamunga ng trabaho. Nya nga, pinagpala ka mo. Nyata pinagpala kita. Nagrangag kaya kita ito sa preaching no sa atong pastor. Amen? Asan ako, Sir Sayon? Yan. Sapagkat nangakakita at ang iyong mga tainga, sapagkat nangakakarinig. Sige, sa taas pa. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na hinangad na makita ng maraming propeta at ng mga taong matuwid ang inyong nakikita. At hindi nila nakita. Kira mo? May hindi pala nakakita, may nakakita. At marinig ang inyong naririnig. At hindi nila narinig. Amen. Sa 18 na tayo, no? Yan. Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa mga asik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya na pag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. Yan, nasa 20 na tayo, no? 20. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay, tinanggap ito ng buong galak. Gayon may wala siyang ugat. Wala siyang ugat sa kanyang sarili. Kundi ng sangdaling tumatagal. At pagdating ng kapighatian, ayan, pag abot ko na nung kahirapan, o pag-uusig, dahil sa salita, ay pagdakay, natitisod siya. Pero ang mga taong ito, hindi natisod, maski marami nang silang pagsubok. Kayo yun, mga kapatid. 22, isang verse na lang. At mamaya, babasa tayo ng quotation ni Brother Branham kasi masarap pag, Brother Wing, pag Bible at saka salita ni Brother Branham, lang siram kan sustansya ni kan. Amen? Asa na tayo? Sir Sayo, yan. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita. Ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yaoy nagiging walang bunga. Oh, walang bunga pala. Yung last, maganda itong last. 23. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakauunawa. May revelation pala yung nasa mabuting lupa. Nakaunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tig 100, biro mo. May isang daan. Ang ilay tig 60 at ang ilay tig 30. Yan. Amo nga sa mga gift ninyo mga ipanghod. May mga gift pa lang kita. May sanggatos. Amen. Kaya Brother Joshua, may mga kaloob pa lang kita. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Grabe si Lord pag siya yung nagsalita. Amen. Mr. Sayon, please. Tingnan natin sa 1963, 1110, ang kanyang message, souls that are in prison now. Paragraph 47. Ano kaya ito, Mr. Sayon? Amen? Hallelujah. Paragraph 47. Sabi rito, that's why we're baptized into His name, that we might comfort in His name, in His death, in His resurrection, that we rise again. Testifying to the world that we have new life. So,
So mayroon pala tayong bagong buhay, mga kapatid. Amen. Kaya yung preaching ni Pastor na born again, napakalawak pala yung ibig sabihin nun. Amen. Testifying to the world that we have new life. Amen. Ang gagawin pala natin ay to testify dahil ipapakita natin yung ating bagong buhay. Sister Names. That the old man is dead. Yun. Amen. Yung old man na sinasabi ni Brother Branham ay ito ay patay na. Amen. Ito ay tinanggal ni Jesus nung siya ay tinanggap mo. Amen. Hindi naman si Jesus titira dyan na meron nakatira pa na isa. Dapat alisin muna yun bago siya tumira. Sabi ni Brother Branham. Yung iba, cleansing, nilinis lang Brother Richard. Amen. Sabi ni Brother Branham, tanggalin. Amen. Kaya mayroong mamamatay. Yung lumang tayo. And then, titira na si Jesus. Sige, patuloy tayo sa sayo. That the old man is dead, we buried that first nature. Ayun pala. Amen. See? That first nature is gone. And now, we are the nature of Him. So, si Lord na pala yung pinamumuhay natin. He lives in us. And we don't do our own will. Kaya di naman sa atin sa dire. Sabi ni Paul, ako ngayon minsan, minagibo nga ako, pero may nagibo siya dahil ito sa niya si Lord. Amen. Amo ka sabihin mo niya nagibo. Amen. We do His will. We don't think our own thoughts. The mind is what thinks. The mind that was in Christ Jesus is in every believer. See? There is the soul. Ano tayo? Di pa tayo natapos still sa'yo na sa 47? 47 pa to? Yeah. And that's what we're speaking of. Now, sabi ni Brother Branham, that's the part that I'm thinking of now. That's within us, the soul. Ayan. Amen. So, nakita natin mga kapatid na yung ating title na Eternal Life is Living for Others. Amen. Isa pang quotation, amen. Sa 1952, Sir Zion, 0716. Ang kanyang message, Thou knowest all things. Paragraph 37. Kalahati lang ito nung 37. Sir Zion, paragraph 37. Amen. Hallelujah. Iyan pa ka mo? Amen. Di ko nakita kanina kung anong oras ako nagpuna. Amen. Hallelujah. Sige, habang hinahanap, Sister Zion. 52. 1110. Hindi, 52 0716. Sorry. Amen. Ayan. Paragraph 37. Ayan. Sabi dito, it's in me, eternal life. Now, we are the sons of God. Not we will be. We are now. Sabi ni Brother Branham. That's what the trouble of it is. People, you begin.
Amen? Doon lang sinasayong kasi kalahati lang eh. 37, amen? Sabi ni Father Abraham, it's in me, eternal life. Now we are the sons of God. Not we will be, we are now. Amen? Hallelujah. Yun lang, Sister Sayon. Thank you. At dalawa na lang. Amen. Sa 61, year 61, 07-3. Ang kanyang message, pinamagatang, the ever-present water from the rock. Yan. Meron itong keyword, Sir Sayon. Paragraph 74. Keyword, it's eternal life. Yan. Amen. Hallelujah. Ayan. Ayan. Thank you. Kinuha ko lang yung kanyang, ang tawag dito. Nalimutan ko. Yung keyword niya. Ayan. Sabi dito, it's eternal life, every word of God. It's a joy to go to church. Under any circumstance. Yan, plaster names. Whether it's hot, cold, indifferent, whether the people are abusing, growling, whatever they are doing, it's still a joy to hear the word of the Lord. Then, you're in love then with Christ. See? You love to go to church. Amen. So, paborito to parang galing pumayto sa church. Amen. To hear the word of God. Amo ka sa buhay na to, Sister Names, wala tayong magagawa. Bakit? Sabi ni Brother Wayne, tayo yung ordained ng mag-worship sa Kanya. Sabi ni Lord, kung walang mag-worship sa akin, ito mga batong ito. Pero mayroong mag-worship sa Kanya. Sino yon? Tayo. Tayo yung kasama ni Lord doon sa eternal. Di ba? Doon sa Genesis, sabi ni Lord, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Sino yung kasama ni Lord? Tayo. Sabi ni Lord, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Kaya nung nag-tweet si Brother Manny, in 63, yung cloud, kasama na naman tayo doon, Brother Manny. Sabi ni Brother Manny, 2 taon pa lang siya, pero andun siya. Sabi niya, I was there. And we were there pala. Andun tayo. Lahat na may eternal life ay andun. Picture taking nga yun sabi ni Brother Branham. Tapos na ako, Sir Sayo. Tapos na ako Amen. Sige, wala na ba? Wala na nga, 75 na Yun lang. Amen. Meron pang isa na lang, Sir Sayo Please, isa na lang. 61. Year 61. 0903. Ang kanyang pamagat ng mensahe ni Brother Branham, let your light so shine before men. Ayan. 2 paragraph, Sir Sayon. Medyo ralaba ka maganda ka. 2 paragraph ka Ayan. Let your light so shine before men. 1961 yan. Pinis si Brother Branham. Paragraph 207. Ito yung last na quotation natin. And then, Brother Benja, maganda ka yung kasunduan natin. Yung hiningi ko sa iyo mamaya, kasi mayroon na itong impact dito sa natin sa message natin. Yan, 207, sabi dito, here they are, Lord, taking eternal life right now. Because you said they would have eternal life. God's own life
in them. Yeah, so, buhay na pala ni Lord kanina sa inyo. Sabi ni Father Branham, ang linaw. And they would not come into the judgment. Di na kita, wala tayo sa judgment. Tayo yung mag-judge. Amen. Sabi ni Paul. But if the atomic bomb should blast, they began before the blast. They'd have eternal life and be raised up the last day. May tinutukoy si Abraham na last day. Saan yon? Dito sa ating panahon. Transform. Ang mga si Pastor Pido, Father Richard. Pag nababasa mo kaling transform, nararamdaman mo si Pastor Pido. Amen? Transform. Transfigure. Naroon man yung sa katawan ni Jesus, magkakaroon tayo ng ganon. Pero after, mawala na ito, Father Richard. Amen. Sabi ni Father Branham, transfigure, taken out of this world into glory. Yan. They are yours, Lord. I present them to you as signboards along life's journey. So, tayo yung binabasa ng mga tao. The written epistle. Kayo yun, tayo. Sabi ni Father Branham, ito yan, signboard. Di ba? Kayo yung signboard. Kung gusto nilang makita, yung Kristiyano, tingnan nila kayo. Sabi ni Father Branham, sige, sayong please. Saan tayo? Yan. Yung last, 208. May the little girls be a signboard in the school. Di ba? Maski pa lang sa eskwelahan, kamukha sa signboard ni Lord, ha? Yung mga student. Saan tayo? The little boys, a signboard at school. Maging si Papa at saka si Mama. Yan o. Papa and Mama, a signboard in the shop. Oh, may shop, ha? Kayo yung written word na binabasa ng mga tao. Kayo pa lang yung signboard ni Christ. Tayo. Papa and Mama is a signboard in the shop. At the work. Stay sa work, ha? Ikaw yung signboard doon sa tatlo kayo doon. Sister Sayon, Madam Sayon, Sister Jai, and then si Sister Lala. Papa and Mama is signboard in the shop, at the work, in the house, in the neighborhood. Make them all your signboard. Amen. The written epistle. Asan na tayo? Yan. For they are yours as your servant. I give them to you in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Sir Zion. Thank you very much. Ngayon, yung ating title pala, ano yun? Eternal life is living for others. Mayroon akong taong kilala, dalawa. Yung isa, mga kapatid, yung una, halos 85% ng buhay niya, ibinigay niya kay Lord. 15% lang yung natira sa kanya. Pastor, sige, Benja, pwedeng pairam, yung ano ko sa'yo, yung kanina. Iting mo. Amen? Halos 85% ng buhay niya, ibinigay niya kay Lord. Natira sa kanya. 15% na lang, Brother Richard. Amen? Pero kung hindi makuha, nakuha niya. Amen? Kilala niyo ito, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Siya yung nagpagal sa atin, Brother Richard. Siya yung nagturo sa atin kung bakit tayo napunta dito. Dahil sa kanyang pagtuturo. Amen? Sige, paki-play mo. Wala. Ipa-loud voice mo siya.
Amen? Hallelujah. Halos 85% ng buhay niya, ibinigay niya kay Lord. Amen? Brother Richard. Kilala ito ni Brother Richard eh. Amen? Hallelujah. Sige, sabihin ko na lagod. Amen? Pero mas magayon kaya ang impact ito. Amen? So boses niya, gusto kong marang sa boses niya. Para play ko na ito mga ipango niya nga. Among kadiso, nagturo sa about spiritual. Amen? Bagamat nga namin nagturo sa ito, pero sumunang nagturo sa ito. Amen? Hallelujah. Amen? Hallelujah. Praise be to God. You don't know how to use it. Sige, pagilo. Tama ba? Eh, kung hindi mo alam magpatago ng motor, ano mo gagamitin? You don't know how to use it. Or, maybe, hindi mo nakikita ang importance of that machine or ng iyong, ano ba yan, gadget, or anything in your life. Hindi mo nakikita ang importance. And so, pag hindi mo nakita yung importance in your life, hindi mo siya magagamit in its full potential. At pag hindi mo ito nagamit, ikaw ang hugi. Tama? Because we have prayed to God, Lord, ibigay mo ito sa akin, ipaunawa mo ito sa akin, bigyan mo kami ng revelation, bigyan mo kami ng bahay, bigyan mo kami ng sasakyan, bigyan mo kami ng gano'n. And yet, all those things, mga kapatid, ay hindi natin nagagamit in the full potential. The same thing with the gifts. Tama ba? The same thing na sa mga gifts natin, o yung mga ibinigay sa atin ng Panginoon ng mga kaloob. Na ibinigyan tayo ng kaloob, pagkatapos hindi natin ginagamit. Ano ang sabi ng Panginoon? Yung konti, kukunin pa. Yung binigyan ng konti, kunin pa. At yung binigyan ng marami, dagdagan pa. Hindi niyo napapansin as time goes on, mga kapatid, lumalayo ang gap between dun sa binigyan at dun sa konti na natin binigay. Dumating ang panahon, yung lahat na ibinigay dun sa konti. Okay. Kailan niyo yun? Amen? At hanggang sa kanyang ultimong buhay, mga ipangod, kadakalsan niya nagabot ng mga pressure still names. Ayan, still names. Amen? Kadakalsan niya nagabot ng pressure, pero di niya biniiliwang ka rin message sa kadi. Kaya di kami papayag, sabi ni Brother Wing, hindi ako papayag na bastusunin na kading message na kading. So pinangadal ni Pastor Wayne. Amen. Pastor John, hindi kami papayag. Lalong hindi kami papayag. Amen. Kaya praise be to God na sabi nga niya, yung mga hindi ginagamit ay kukunin ni Lord at ibibigay pa doon sa marami na. So, mawawalan yung kukonti na lang. Pero, dito sa atin, wala naman kasi lahat yung ginagamit. Amen? Inumpisan ka ni Brother Arvin eh. Brother Arvin, nung sa isang linggo, nagpa-deliver si Brother Arvin ng isa na truck na basod. Sa topic na to, eternal life is living for others. Kung isipin nyo, kailangan ni Brother Arvin ng pera. Nag-iipon din ito eh. Amen? Amen, nag-iipon din siya. Pero inuna niya yung eternal life. Di naman katubuhay niya. Para na kato sa ministry. Kaya sa ating topic, eternal life is living for others. Ayan, Sister Jai. Amen? Sabi nga niya nung isang linggo, ako ngayon, dapat ako nababakal nung yung gunugan, dapat siya nababakal. Amen? Pero, minuna niya sa eternal life. Kung naman katusan niya sa buhay niya, kung sa buhay niya, kadakal na niyang binabakal, pero dapat siya nababakal, may bakalon pa sa Diyos. Amen? Amo kasugalin ni Pastor Wayne, Pastor, ugalin ni Papa mo. Mas kida na siya kwarta mga ipangod. Susali rin niyang kwarta, nauko na kadto. Niya nga, para sa ministry. Amen. Kaya pinagpalaw ang bagas si Pastor Wayne. Amen. Masalo si Pastor Jan, double portion. Siya sa double portion ni Papa niya.
Kaya nung naeda si papa niya, si pastor, di ko na kita nagbura. Pastor, di ko rin na kita nagbura. Nya nga, hindi na kaya subugat. Nailipat na sa niya. Subugat nung ministry. Di ka na so papangwana, pastor. Amen. Siya na so papangwana. Nailipat na so subugat. Ito na so sa sanyang sugbong. Kaya di man siya nagbura. Takong magbura siya, bubura kita nga amin. Baka nakatama sa pastor nagbura, mapabura ka man. Amen. Kaya still names, pinagpala si Pastor Ruin. Diba? Sabi nga niya, ako nga di na ako siguro makakain ng auto. So second generation na sana. Ayo ba ka? Kaya Pastor, I'm happy for you na makita ko siyang may Innova. Amen. Badi Diyos, naugma ko para sa imo. Nakayong ka, Mirage, G4. Badir Gabs, naugma ko para sa imo. Nakayong kang adventure. Alam niyo yung meaning ng adventure? ADB, Brother Weng. ADB pa lang katong adventure, di ba? ADB, sa motor, so Honda, gini mong motor. Pero so, anong brand siya? Mitsubishi? Adventure. Yung meaning ng adventure, mahilig ba siya sa adventure? Yung, mahilig siya mamasyal para ano, manggado ng mga kaluluwa. Kaya, binansagan siyang adventure. Sa motor, ADB, Brother Weng. Paborito ni Brother Weng ang ADB. Amen? Hallelujah. Bakit bumili si Brother Arvin ng Honda Click? For the ministry. Masiram kaya kan paito ka sa simban, meron kang service. Wala nga 10 minutes, andito na yan si Brother Arvin. Galing sa kanila, baka 5 minutes lang. Mas talo si Brother Sedik. Andito si Brother Sedik? Wala pa. Brother Sedik? Baka 4 minutes, hindi na ka to Aerox. Di ba? Bakit bumili siya ng Aerox? For the ministry. Amen. Takong mga-church siya. Sa ibang ni Brother Branham, maugma kuno kita nagkapayad sa church. Sabi, so kanyang, sanya kang ina, so sabi ni Brother Branham, subi na sa ta. Kaya maugma ka muna, hindi ka muna sa church. Amo kaya ka di so ugali tayo sa langit. Amen? Mag-worship kita kay Lord. Tapos sabi ni Lord, kung da nga sa taon ng mag-worship, kadi mga batong kadi tawang kung buhay. Pero, di man pwede ta. Hindi kita, may mga buhay kita eh. Kaya sabi ni Brother Branham, kan sa sabi na natakang ina, kan buhay ta kuno nga na, naman para sa to, halos 85% na sa iba. Kaya si Pastor Ruin, amo kan panalamin natin. Ay, Pastor Jan, niya kung kikitin man, si Pastor, kung gusto niyang kwarta, si Pastor Ruin, Sister Names, ito sa tinapos na journal, ito siya sa journalist Pastor. Siya sa nag-arrange ng mga word bago ipalabas ng Daily Inquirer. Binabasa ka ito ni Pastor Ruin ng mabilisan. Bago ipalabas kasi alas 6 pa, palabas yung dyaryo. Kaya si Pastor yung nagpabasa, mabilisan yun. Pag pinalabas ng may mali, si Pastor yung, sila yung masisisi, yung mga journalist. Kaya mabilisan yung basa nun. Oh, kung gusto ni Pastor Ruin ng pera, naging manager na doon, Sister Names. Pero hindi, dahil sa ministry, pumunta siya ng Ligaw. Oh, di ba? Napunta dito si Pastor Ruin sa Ligaw, siguro mga 26 years old. Sister Names, ikaw, ilang ilang edad mo napunta ka sa Ligaw? 20, baka mga 25. Ako 22. 22 ako napunta dito. Ayan, Sister Nel, mga 22 din. Kasi magkagubay kami ni Ka. Sister Nel, isa kami sa buwan. 17 ako, siya 25 ba yun, Sister Nel? No, 25. Parehas yung edad namin. Kaya napunta siya dito, mga 22. Pioneering period, Sister Nim pa. Di ba? Sister Sayon, pakiplay nga yung triumphal. Kasi dito natin titingnan kung anong year ba napunta dito si Pastor Ruin, Pastor, anong year ba napunta dito si Papa mo? Sister Sayon, pakiplay yung triumphal, yung logo natin. Kasi bawat, may logo yan eh. Yung logo natin, tingnan natin. Anong year napunta dito si Pastor? 68, naniligo pa siya kay Sister Name. 68 yata yun. Amen. Yung nagsalita kanina, naniligaw pa lang yung kay Sister Name. Sister Name, natandaan mo? Amen. Yung triumphal, Sister Sayon, pakiplay mo dito mamaya. Yung triumphal. Noong mga panahon yun, nag-achieve marami rin simban. May siya nyo kung ilan sa tights, Sister Names? Ilan yung tights ni Pastor noon dito, noong pioneering period? 25 pesos a week. Naisyan ko kanta, hindi ba ako nag-star, Brother Richard? Curly ko yung star, Sandra, Sister Names. 22 ako na. Ito.
1988 yata, Austin Names. 1988 pala. Amen? Matagal ng panahon. Amen? Kaya malayo na yung ating nalakbay. Amen? Yan si Brother Wing, siguro si Brother Wing, mga 20, mga 19 pa lang yan. Kasi si Pastor Mon, Sister Names, pumunta din dito. Pioneering period. Yan si Sister Nel, nagtuturo po sila ng choir. Sila yung choir director namin dito. Amen? Pero yung pinaka-director, si Pastor Win. Kaya si Pastor Mon, marami yung ginapanan dito. Tumulong siya dito sa ministry, dito sa paggawa ng building. 1988 pala yun. Si Pastor Mon, batang-bata pa yan. Amen? Kaya ginugol ni Pastor Win yung kanyang 85% nung kanyang buhay sa ministry. Kaya, doon saan yung nakatugrok ba, Brother Richard, yung church ni Brother Branham? Ohio? Ay, sa Tucson, Arizona? Jeffersonville. Ang pastor niya doon ay si Pastor Neville. Amen? Kung mayroon doon sa Jeffersonville, Branham Tabernacle, dito sa Ligaw, mayroon ding Winston Tabernacle. Di ba? Winston Tabernacle. Doon mayroong Branham Tabernacle. Pinipitbagan ni Brother Branham yung kanyang congregations. Pero mayroon siyang binitiwan na ang napakaganda. Sabi niya, I believe hindi nyo ito makukuha. Itong revelation na ito, itong ating pinaniwalaan, sabi ni Brother Branham sa kanyang congregation, hindi nyo ito makukuha. Mayroong isang maliit na grupo na makakakuha nito. Tayo yun. Amen. Pero mo, pastor, masakit sa dibdib ng isang pastor na sabihin mo sa congregation mong hindi nyo ito makukuha. Masakit kay Brother Branham. Nasabihin niya yun, pero yun ang totoo. Kaya sabi ni Brother Branham, doon sa kanyang mga believer, kung kayo'y banal, magpakabanal na lang kayo. Kung kayo'y giver, magbigay na lang kayo. Magpakabanal na lang kayo. Bakit? Hindi nyo makukuha ang revelation na ito. Sino makakakuha? May tinutukoy si Brother Branham na isang maliit na grupo, tayo yun. Amen. Kaya salamat kay Pastor Win, Sister Nim, sa pagtsatsagaan niyo sa amin. Pero mo, dito ako Ngayon 59 na ako, Sister Nel. 59 ka na? 58 ka pa lang. Nauna ako sa'yo 59 na. Para 58 siya. Amen. Ako 59 na. Pa 59. Amen. Malayo na yung ating narating. Brother Gabs. Pero mas maganda ang buhay niyo ngayon. Bakit? Punta kayo ng church, Brother Weng. Isang click na lang. Yan si Brother Arvin, click. Si Brother Cedric, Aerox. Nung kumuha si Brother Weng ng, yung Suzuki, yung crossover, maski sa mga motor natin, may mga meaning yung ginawa natin. Crossover, si Moses baga, siya yung nag-crossover. Amen. Siya yung nagtawid sa mga Israelite. Kaya, yung click, Brother Arben, may meaning din yun. One click. One click ka lang, andito ka na sa church. Si medyo may nagkukumang ka di, click man eh. Sabi ko, may nagbiro nga na si Brother Ring get to. Sabi, yun anyang malapit ng ikasal, mga click yung kinukuha. Amen? Mga click niya yung kinukuha, Brother Arben. Kaya ito si Brother Arben, pagpapalayan to ni Lord. Yung mga taong ito yung maunang payayamanin ni Lord. Ito mga taong ito, sila yung maunang payayamanin ni Lord. Bakit? Nakuha nyo yung revelation. Masiram na may kwarta kita. Kinakain pa kita through message. Lang siram baga. Kaya sabi ko na Pastor, kung prayer ko Raldo, si Pastor muna kang primero kong pipray. Yan nga, pag pinagpala siya, pagpalaan naman ako. Kita na kanusunod. Sa mga susunod ng magarayaman. Brother Joshua. Kita na sa Brother Joshua. Sisay man nagapinsar. Magkakaroon siyang Mirage G4. Sisay man magapinsar na si Pastor Pedro makalunad sa Innova ni Pastor. Amen? Ni kato nakilunad man sana kami. Kung nagarangag kami, tabi, sisay kan may islat pa yan na pwedeng makilunad kami. Pero nga na, sinanaon kan makilunad. Amen? Nga nga. Pero nakalinadan tayo, kagulpi na mga ipangod. Amen? Amo kan sa pinag-prophesy kaya ni Pastor Wayne. Sa Revelation, baga sabi doon, prophesy. Di nang prophesy si Pastor Wayne. Amo na kan. Ako nga na, mag-prophesy man ako.
may mga mauuna dito ang payamanin ni Lord. Bakit? Alam na natin kung saan gagastusin yung ganito. Yung pera. So iba, abot nilang pera. Ako gusto ko pa. Nya nga. Marami ditong gusto pa. Sir Sayon. Tinanong ko siya, Sir Sayon, nakalingad ako. Gusto mo ba bang yumaman? O simple naman dito doon. Bakit? Kasi makakatulong ako sa ministry. Mas happy ba ngayon pag may kwarta ka tapos may ministry ka, may true ministry ka, present truth. Baka happy ba ka? Pwede kita sa Boracay, sa labas. Sinagsagot nung gastos. Doon ka patiran sana. Malay mo, Sister Jay, sana sugumin asumin si Gabs. Di ba Sister Grace? Di pa kanina nagiwag Sister Grace? Baka, mas palduman ka si Sister Grace niya nga. Palduman ka si Pastor. Di nyo nariwaro. Primerong paldo si Pastor. Naroon ko si Pastor si Papa mo. Pag nakita ko nung mga kapatiran dito sa may Villarica, Baderweng, Sister Nel, pag nakita ko dito si Pastor, sa mga kapatiran, nagkatarago. Niya nga, ba't ngayon magpalibre si Pastor? Pero di, sabi ni Pastor, gusto kong bagon, sabi niya, make a difference. Make yourself meaningful, sabi ni Pastor Wayne. Hindi nga dapat nga gusto, pag nakita niya ako, gusto kong makabata ang sa isip ninyo na, ay si Pastor Atuyo, magara niya ako niya nga, ilibre ako ni Pastor. Baka binago ba ka ni Pastor? So, thinking ng mga tao na nagkatago sila, si Pastor, ng ibang ngayon magpalibre. Hindi, magpakita ka kay Pastor. Ilibre ka ni Pastor. Niya nga, mayaman ba ka si Pastor? Ako nga, naroon ko Pastor nung gabi na, nag-text si Pastor, pwede nga ka mo. Nagpaito kami ngapat na Buddy Richard. May siya nyo kung saan kami nagpaito? Sa McDo. Kaya pa naman si Pastor. Kaya, sa ating pagtatapos ng ipangod, tipigin ko na kayo, tanganing matapos na kayo. Takalawig na kayo da. Eternal life is living for others. Pinuuna na ni Brother Arvin. So iba, nag-pledge money. Amen. Narangag ko sa iba, money so itatao. Para sa CR. O, nakadakal lang kitang CR pastor sa balita. Nya, tama kayo mga itong CR. Living for others. Para pag first time mo ka na magkakangitang aircon na CR. Amen. Mo kumatos pa si papa mo, si Brother Wayne. Brother Wayne, mo kumatos niya nga. First time ngayon nung panong ko da aircon ng church CR nga na first time maging aircon. Naragukuan sa inyo si Brother Wayne. Brother Richard, Pastor. Niya nga 1.5 ko nung aircon. Gusto kang Brother Wayne, nakalo no. Grabe na lipot ni kan. Pero nagkuha man nga na ako, nag-intermes. Sabi ko, kan magagamit man tabi ito, magbuluntad man daw 5. Nya nga, kan kuryente ni ka. Kan bill ni ka na baga. Pero di bale, tama kwarta na kita. May mga kwarta yan. Ako nga sa bill. Baga, names, ibabalik ta so kung may kwarta na kita. Baga, mas kita pa kita kwarta kayo kaysa na. So bill baga, names, katakilo. Inya kong gulpe. Saday na sanakan. Kung gulpe magkatarawang. Kaya Pastor, magkakayon kitang aircon pala ning ning CR. First time in history. Pag nagpa-ready so mga nag-prophesy na ako, Brother Gab. Nag-prophesy na ako, Brother Joshua. Ano ka Brother Joshua? 12 mm. 12 mm. Ay, tayo naman sa'yo mo? 12. Brother Gab 10. Pero, hindi ako pinakang ni Kadto. Sabi ko nga Brother Diyos, ako magkatawa mo na ako, Juan. So, ano sa panggakot, Brother Weng? Sa panggakot sa kabilya? Taiwan. Kasi Brother Richard, tum-tum, para bakal kaya ka din Kadto. Pika para sagaw ka din ni Pastor na, bahal lang yung Taiwan sa hardware, Brother Richard. Taiwan. Baka, pero tapos ko na raw, Brother Gabs. Sana. Nya nga ta, gusto nyong magkatrabaho. Takan ministry baga, mo kan muna ninyo, sabi pangduan na sana kan pamilya na to. Amen? Kaya si Jay nga dapat nababak. Pero okay lang yan, si Jay. Tatawan ka man ni Lord. O sa ating magtatapos.
So mga lalaki, kaya sabi ni Brother Branham, kapag ikaw ay tapat, Brother Richard, bibigyan ka din ni Lord ng bagay sa'yo, tapat din sa'yo. Ito mo si Pastor Ruin, tapat. Binigyan bang sister Nim pa? Binigyan ni Lord ng sister Nim, tapat. At mayroon pang 2 kids na tapat din. Ayan, si Pastor Jan, saka si Pastor, Sister Jai. 2 tapat na kids. Bakit? Tapat kaya si Pastor Ruin. Kaya binigyan din siya ni Lord. Kaya kung mga tapat yung mga boys, bibigyan din kayo ni Lord ng tapat sa inyo. Ayan si Brother Ruin, tapat kay Lord. Binigyan ba ka ng Sister Nel na tapat din? Oh. Ako. Amen. Iibang nulugan sa diri ko? Amen. Tinawang kita ni Lord, subagay man sa ato, Sister Lina. Si Brother yung tapat, tinawan man siya. Lalo si Pastor, amo ka may event si Pastor. Dahil tapat siya sa sanyang ministry kay Lord, binigyan ba siya ni grace? Haba ka? Kaya thank you very much. Sana ay napagpala kayong lahat. At Sister Grace, pati hindi siya basta-basta. Magayon ba ka, Sister Grace? Haba ka? Magayon, Sister Grace. Manang-manang Brother Weng, Sister Nel. Pinagbanga, amen. Siyempre, si Brother Sam, gwapo man kadto. Pinagbanga man, amen. Kaya, praise be to God. Brother Gabs, bibulta ko na sa iyo mukhaan pagkakataon. Sana ay nakakumang ka mo daw kay. So sa ating title pala, Brother Gabs, eternal life is living for others.